body went numb like a minute ago. I can't feel a thing from my head to toe. I lost my mind, man, I'm out of control. I can't stop, no, thinking I'm about to blow. Like a dog fight, you will see the bullets fly. War cry and there ain't gonna be a place to hide. I got something that's deep inside, like an instinct saying there gonna be a fight. I can feel the... Hello kay Yancy Alberto from Canada, Noel de Guzman, Bacolod Angler, at Barry Natad. Salamat sa inyong mga suporta, mga kaprakti. It's about to get loud. My heart beats, I'm about to black out. So watch out. Nababagalan ka ba sa paglaki ng shoulder mo? O baka madalas kang magka-injury sa balikat sa tuwing wino-workout mo ito? Hindi kaya may mali sa mga ginagawa mo sa mga shoulder exercises? Upang maiwasan ang mga ito, panoorin ang mga shoulder exercises na hindi mo dapat ginagawa. Dito sa dumbbell shoulder press, madalas nakikita ko ang ginagawa ng karamihan ay ipinupwesto ang mga siko sa gilid ng ating katawan. O yun bang pantay na pantay talaga sa gilid ng ating katawan, nakapwesto ang mga siko. Dito tayo madalas magka-injury pag ganyan. Sa halip, iabante ng bahagya ang mga kamay o siko kapag gagawin ang dumbbell shoulder press. At makikita nyo ang kaibahan sa pakiramdam kapag sinubukan nyo yan, dahil mararamdaman nyo agad ang muscle pump ng inyong deltoids. Sa dumbbell front raise, huwag kayong magsimula sa alternate front raise, dahil ang alternate dumbbell front raise ay isang sobrang daling gawin na exercise. Ibig sabihin, hindi ka masyadong hirap sa exercise na ito. Bakit? Tignan mo, habang itinataas mo yung isang kamay mo, yung isang kamay naman ay nakababa ng matagal at nakakapag-relax ito bago muling itataas. Imbis na unahin gawin yan, gawin muna ang sabay na pagtaas ng mga dumbbells. At kapag medyo nangalay ka na, tsaka mo gawin ang alternate. Sa ganitong paraan, yung madaling gawin na alternate dumbbell front raise, sa pagkakataong ito ay nagiging mahirap na dahil pagod na ito mula sa nauna mong ginawa na sabay na pag-angat. At dahil dyan, mas naging effective ang exercise na ito dahil nagawa mo yung tinatawag na reps until failure. Yun bang titigil ka lang kapag hindi mo na kaya? Deep now, my ears ring, it's about to get loud. My heart beats, I'm about to black out. Ang face pull ay magandang exercise para sa ating rear delts o likurang bahagi ng ating balikat. Sa exercise na ito, huwag niyong isasagad sa pagkakatuwid ang inyong kamay o nakalak ang siko dahil maaaring pagmulan yan ng injury sa ating balikat. Sa halip, kapag ibabalik na sa starting position ang mga kamay, huwag ilalak ang mga siko o hindi dapat ito tuwid na tuwid. At upang lubos mong mapakinabangan ang mga benepisyo ng exercise na ito, kapag nahatak mo na ang weights, isabay mong i-chest out ang iyong dibdib. Sa ganitong paraan, mas lalong magko-contract ang mga muscles sa ating rear delts. Sa dumbbell side raise, ang main target na muscle nito ay ang ating middle delts o yung parteng gitna ng ating balikat. Iwasan mong gawin ang sobrang pagkakataas ng mga dumbbells dahil mapupunta o magfo-focus na ito sa ating traps. Ang pinakamataas na dapat mong iangat ang mga dumbbells ay kapag pumantay na ang mga ito sa iyong balikat. Pwede ring hindi kasing taas nito o mas mababa sa balikat ang level ng mga dumbbells, lalo na kapag patapos na yung exercise o kapag medyo nangalay ka na. Tama pa rin yan, mga kaprakti. Huwag niyong gawin ang ganito.
dahil magiging 50% lang ang tama nito sa ating delts at 50% sa ating forearm. Maaaring halos pumantay na sa siko yung dumbbell o di kaya ay mas mababa sa siko ang level ng mga kamay o dumbbell upang maging 100% na masasapul ang ating balikat. E lalong wag nyong gawin yung ganitong galawan. Dinadaya nyo lang ang sarili nyo dyan kapag ganyan. Isipin mo, para maiangat mo ang weights ay isasabay mo ang pagbaba ng iyong katawan. Kumuha ng dumbbell na sakto ang bigat na makakagawa ka ng 10 to 12 reps. Kung minsan, sa sobrang bigat ng weights, napapataas o napapaangat ang iyong mga balikat habang ginagawa ang side raise. Huwag mong gawin yan dahil muli, sa traps nakafocus ang exercise kapag ganyan. Panatilihing nakababa ang mga balikat habang itinataas ang mga dumbbells. Hindi porket side raise ang tawag sa exercise na ito, talagang gilid na gilid o pantay na pantay sa gilid ng ating katawan nakapwesto ang mga kamay. Well, hindi naman sobrang mali sa ganitong paggalaw. Yun nga lang, nasa 70 to 80% lang na natatarget yung middle delts natin pag ganyan. Sa halip, sa pagkakatayo ng tuwid, yumuko ng bahagya lamang at mula sa gilid, iabante ng bahagya rin ang mga kamay habang ginagawa ang exercise na ito. Sa ganitong paraan, nasasapul ang ating middle delts ng 100%. Ang reverse fly gamit ang pec deck machine ay isa na namang magandang exercise para sa ating rear delts. Pero madalas, ganito ang ginagawa nila. Masyado nilang isinasagad sa paghatak ang weights. Talagang lagpas-lagpasan papunta sa likuran ang mga kamay. Huwag niyong gawin ang ganyan dahil mapupunta na sa ating traps at upper back ang target muscle kapag ganyan. Sa halip, kapag pumantay na ang level ng iyong siko sa gilid ng iyong katawan, kapag hinatak mo na ito, sinyalis yan na pwede mo nang ibalik ang kamay mo sa starting position. Sa ganitong paraan, 100% na masasapul ang ating rear delts. Ang shoulder ay small muscle lamang. Hindi mo kailangan magbuhat dito ng sobrang bigat o heavy. Para sa akin, ang ideal na rep range ay nasa 12 to 15 reps. Ibig sabihin, mas effective ang mga shoulder exercises kapag maraming reps. Gawin ito ng dahan-dahan o kontrolado sa paggalaw. At lagi kong sinasabi, ang paglaki ng muscle ay hindi nakukuha sa pagbubuhat lamang dahil kailangan mo rin dito ng sapat na tulog at tamang pagkain. Hanggang sa muli mga kaprakti, God bless! It's calm now, but I know that it's bound to change. I see the fight in the rise from a lot of pain. I feel the energy rise and something change. Yeah, I'm in deep now. My ears ring, it's about to get loud. My heart beats, I'm about to